Lord, sa mga represent, we are in us. Praise the Lord. Hallelujah. Bendición. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinagmamahal Panginoon. Itaas yung kamay, tayo po yung mga munyo. Opo, nagilang Diyos ang maraming salamat. So nagilang ngayon, yata mo na namong nagharating kami ito maluwang hati. We bring him sake, Lord, with the first prayer. And earth we, our beloved parents of the Lord, our beloved Lord Pastor, Sabrina, our beloved Son Pastor, and the whole blessed and with the family. Thank you so much, Lord. Hindi sama-sama mo naman kami dito, hindi ka sila yung mga dati. Pagkamat manalayo upon you bring me safe by the grace and protection. Thank you so much, my God. Sa presensya mo, it's a great revival. Thank you so much, my God. Abi sila please anoint the humble servant, the living blood of message, with prayer, I pray, take us out in the sense of midst, only the mind, the standing decision, that you are so, it's a so much like that of God. In Jesus' name, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. First of all, the highest praise. We are of Supreme Majesty, only for loving God, the Son Savior, givable honor and respect to our very beloved and all and our parents in the Lord. And we always deliver and cherish and restore their blessed preaching. This our beloved Lord Pastor, Samila, and beloved Son Pastor, Lina Camila, and yes, greetings to the whole blessed the little children and the whole blessed the great family. And you also my beloved co-workers, co-preachers, to all of you, my dear brothers and Christ, salamat na nakikita mo. Sama-sama na kita sa ating mga minamahal na mga bisita. Asa ito mga mga bisita ay bayo-bayong kamot. Pinamalan mo. Nangulit. Yung pangbuto. Wala tayo mga natagis na. Ako manan. Mas ipagutong ka sa dagang patinapay sa likod. Ipangatan yung to. Kinsa gigutong bayo kamot. Wala niya ako. Na may paliwito niya. Ang naman. Palampakan natin Diyos ng naman. Mga mahal, bakit this the reason or this is the great purpose why nga nag-celebrate kita ng anibersaryo, nagsama-sama tayo. Kaya tingnan mo, grabe ang revival. To God be the glory. Hindi natin madamang ang presensya dito sa atong istihan ng mga ostisyon. Dili po dahil nakita sa Ginoo sama-sama man tayo. Ibubuk sa Ginoo ang iyang terribling banal na Espiritu. Amen ba? Amen. Kasi kailangan po natin ng revival. Ano ibig sabihin ng revival? Maibalik ang unang kadasi, atong unang kalipay, ang atong unang kasiyahan sa kasikas. Kainitan sa mga lagad sa Diyos. Yan ito ang nag-revival. So, kailangan po natin yan, kabantan na yan. Kabantan na pagwelong yan, kapapoy na. So, we need this atong kinahimo. Kaya, ayaw mo magkapol, kapuyan sa pagtambong sa bawat mga anibersary nato. Kaya, dili lang kita ma-revive, madasi, mabalik madasi sa init natin. Pagdamati natin ang presensya ng Diyos. Isa nagkamati sa presensya ay bayong kamot. Halos lahat. Kaya yan ang kailangan natin. Wala kita i-power, usog, pag wala kita balang Espiritu. We are useless without the presence of the Holy Spirit in will in our heart. Wala tayong kapangyarihan. Ay mas pusok ang kaaway. Muudyo sa isipan natin singkasing. Mag-imutan mo na walang kautan, evil truths. Kaya kailangan natin ang gahong gikan sa Diyos, ang banal na Espiritu. Mapalakpakan ba natin ang Diyos?
Mga minamahal, before I proceed sa ating preaching, i-greet ko muna kayo. Happy and blessed 26. Church anniversary to all of you here sa lahat ng amaga. Awesome power, goodness, and faithfulness of our loving God. Of course, always this, remember that we have our beloved parents na Lord. Yauna sila ng sakripisyo na namuyo sa ating tanan. Our success in life, the blessing that we have now, please don't forget na sa unang nilang prayer. Ngayon, sa langit naman sila, so, ginapadayo natin yung ligasiya nila. Anong ligasiya? Yung ipamana sa atong gibigin yung mga tundo. That's why we're serious and remembering and treasure their blessed preaching and teaching. Ano yun? Yung mga pag-ayuno, pagtundo, sigripisyo nila. So ngayon, ang ating ginabanggit din, ang earn prayer, yung natipon nila na pangamuyo, earn and leading. Sa ginatipon nila na pangamuyo, kung sa unang pangamuyo, muli karoon nakamit nato ang tagumpay. Pinagpala kita, ipalanginan kita tungkol sa nabilin na tipo nilang pangamuyo. Nasaktan niyo ba? Sa'yo parang hindi ko masabot, hindi mo mo mag-iingin. Iingin ka mo kung nakasabot. Kasi meron nag-iingin kayo, agreeing, nag-isubot ka, nakasabot ka sa akin na sabot. Hindi ba? Praise the Lord! Kaya ang thankful sa wali ko, keep the fire burning in the world. Keep the fire burning in the world. Kailangan ibigan natin ang apoy kalayo. Kanunay ito magkalayo sa atong kasintasan. Amen! Amen! Kailangan magkalayo palagi. Ay kung wala nang kalayo, wala na apoy, ang kapuli, bugnaw, mamugnaw ka. Kung palagi nagkalayo, nag-iinit, mga talagang grabe ang iyong kasiyaan, kaganatan sa Diyos. Sabi niya, mainit yung Kristiyano. Sabi, nagkalayo ang Banal Espiritu sa kanyang kasintas. Wala pa palo, palapakan natin Diyos. But before I proceed, alaala ko lang sa tanan ng mga choir members. Choir members from children, adults, finest, mga choral, lahat, instrumentalists, lahat, brothers and sisters. Ito po yung standard ng church, palisiya ng church. Kaya mga choir kayo, sa pag-choir, mayroon tayo itong na complete uniform. Amen? Sa mga musician. Pag Wednesday service at Friday, ang isuot nyo ng mga sapatos, white shoes. Ang ginawa, pag Wednesday at Friday, ang isuot nyo ng sapatos, mga choir sisters, is white shoes. So mga brother, black leather. Then, pag Sunday, hinal worship, paminaw mo, ang isuot yung shoes ay black shoes. Black shoes. Huwag kayo magsuot ng mga brown, mga ano. Basta Sunday, naka-white kayo, ang inyong shoes is black shoes. Sa mga sister yun, sa brother, black shoes. Okay lang kung may brown shoes ka, basta sa sister ka talaga. Pag Wednesday Friday is white shoes ni suot niyo. Nakasagot ba mo? Dahil na, sinagta na ito. Amen. Kaya ginatuto natin yung standard, policy ng church, maging uniform tayo. Ang panahon karon hindi na makumpiyansahan. Anytime babalik ang Panginoon. Ang paglingkod sa Diyos hindi po dahil sa material na bagay, financial na bagay, na ipukusan mo palagi ng iyong sarili, ito po spiritual. But be always aware and watchful sa bawat ginahimo nato kung kita ba nakasunod sa kumutong sa Diyos. Dahil kanit lang anytime, isang ulo na oras-orasa, babalik ang Diyos. Wala na kaalam. No one knows. Even the angels. Only the Father, because Jesus is the Father. Siya lang nakaalam. Anytime babalik ang Diyos. Pag bumalik ang Panginoon, wala ka
sa kabalaan. Wala ka sa pagsunod sa kabutod sa Diyos. Mabilin ka sa lalim. Sa mga pagkuhan yung lalim, rapture, Greek word rapio, meaning to pull up. Sa gawon, ang Ginoo manaog ito sa langit sa kapalang pangalon. Sa simpleng istorya, sa gawon. Imagnitay siya mga Kristiyano, siya sa kapilog, aminog sa mata. Dahil sa langit. Yung mga balaan. Nagasuot ng siyos pag Domingo, black. Pag Wednesday, Friday ay white. Yung uniforme, mahaba. Amen. Yung buhok, mataas at mahaba. Pero hindi ko ni ginawali, bakit importante po yung ginawang holiness. Ang holiness, hindi ka pwede makiuyon sa uso, muda ng kalibutan. You must be separate. Mubulag ka sa uso sa kalibutan. You must separate from the social way of society. That is holiness. Ano mag-holiness kita? The Bible say, our God is holy. Ang gusto ko, balaan, kinahanglan, magpakabalaan kita. Amen ba? Kaya yung Diyos natin, dili siya bato, simento, kahoy, buhi siya. Di natin makita, pero mabati nato sa atong mga singkasin. Sama kanina pagkanta sa kuwan, terrible ang presisyo. Naghiya kita, nangulog kita, nangabati nato ang Diyos sa ating kasingkasin, sa siya ay balaan ng Espiritu, balaan ng Espiritu. Kanang orasa na himong balaan ng kasing-kasing, bakit umpisa pa sa punta na ito, pero grabe pagdaig natin, grabe paghinunsun mo, grabe pagbasol mo, kaya noon pa sa iyo ako sa kong kahilayon makasala, puli ako sa presidente, o yung Diyos kita sa ino kita. That is the purpose of fellowship. Kinanglan ng fellowship ng nambita, niya pag-move ang Holy Spirit. Sabi niya, mula ka pa sa kahayag at siya sa kahayag, mag-inambitay ang ganoon sa kanato, aron ang dugo ni Kristo, magpasaylo kanato sa tanan natong nahimong kasalanan. Nag-inambitay ikaw isa sa alas 3:30, kaya nagtuwa ang Diyos. Ang yung dugo, nagpilo sa kinasilan, napasaylo kita. Nandito kasi kasi nagamo na nga pagkanta sa kuwal, isa ka na palanginan, dapat hindi mo pala ang Espiritu. Nagulong ka, naghita ka, nagsigawan ka. Dahil sa kalamig, siguro matagang, siguro kasi you revive and you refresh this day. Yun ang kailangan na natin. Pag-uli nga sa ito, daganting kasyon sa kalmi, daganting sugaton ka. Kawaton ng demonyo ang kalipay sa kasing-kasing. Kawaton sa ginong apulong sa lunggan mo sa wala. Tanan, kawaton niya yung kalipay. That is the work of Satan, to destroy us, to steal. Pag-akyun niya kita, wasakin niya kita, to kill ang atong pagtuko mawala sa Diyos. Kaya bantayan natin niya makaisunan na hindi mawala ang kalayo sa atong kasing-kasing kanunay. Kaya wala ka kalayo, mamatay ka! Sampul ko. Paminaw mo. Sa ibang lugar sa pagbasa sa mga Africa, yung mga wild forest, yung mga hunter pumunta doon. Kaya pag magabihan sila sa forest, ano para sila sa sa'yo? Lasang. Ang imo nila, mag-umpire sila. Magpakalayo sila ng mga kahoy, dagang kalayo, hantod nila, matulog sa punong kahoy. Kaya pag may kalayo, hindi makaduol yung mga bananak na makadaptan. Dahil mahadlok sa init sa kalayo. Amen! Amen! Kaya, kung ang Kristiyano, sa kasing-kasing mo nagkakalayo kanunay, ang kainitan sa balang Espiritu, ang panayo. Ba't yung mga liyon, mga hayop, hindi makaduol yan naman, may kalayo. Maginitan sila. Kaya mo yung mga hindi Kristiyano, malipayaw. Guwisip, paglingkod, walang problema.
Hindi mahulog sa tukso, sa gimnasyo, dalaman. Grabe ang kalayo. Ang kalayo, di mo hindi makapasok sila sa hingga kalayo. Masunog ba sila? Mainitan na sila. Pero pagbago na, umihingar tayo. Hindi ko nang yawa. Ikalamig tokbol. Kaya naman, wala kayo kalayo. Hindi ko dito magpugnaw, wala ka kung mainit. Lamino, di ba? Kaya sige ka importante yung kalayo. Kalayo pagkabalik. Ngayon, idilis na patuloy sa akin. Habang busy siya. Leviticus kapitulo 6, versículo 12 hanggang 13. Ang kalayo diha sa halaran dili kayo pagkun o matagbuntag sugnoran kini sa pari o kahon o gitungtong niini ang halad na sunugunon o sunugon niya ang tanbok sa mga halad sa pagigdaig. Ang kalayo magapulaw sa kanunay. Gayon sa ibabaw sa halaran. Halaran yun. Kini-dili panunaw. Amin ba? Amen. Kaya mas mapalong na dito sa altar ang kalayo. Wala na. Lumalaman na nila. Pag mabugnaw bitaw ang panahon, dali ka makatulog. Diba si kondisyon yung kwarto? Lamig ay tulog. Bugnawan. Pero pag-igang, asa pa ka magtulog. Hubo ka pa. Higigan. Amen. Mas may na mainit yun para hindi ka makatulog. Eh kung mabugnaw, patulugon lang ka. Engineer, palapakan natin ating alam nila. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, sabi dito, keep the fire burning. Ang ibig sabihin, keep the fire burning. Ito po'y tawag. Akol to actively maintain or spiritual passion and commitment to God. Ang pwede masabot na kanunay talaga kalayo. Ito po'y tawag na ikaw kanunay ka maging aktibo. Amen? Aktibo, ma-maintain mo ang imong spiritual passion. Anong passion? Yung silabo ng iyong damdamin. Yung kainit ba yung nakatigang sinasabi? Spiritual passion. Ang commitment, anong commitment? Ang iyong pakigsaan sa ating mahal na Panginoon. To-maintain, aktibo ka. Yan ito na, keep the fire burning, meaning a call of actively maintain a spiritual passion and commitment to God. May pangako tayo, di ba? Lord, alagaan kita. Isa lang sa may ubos ang kinabuhi. Bahala na. That is your commitment. That is your pangako. I-maintain mo na. Ipadayon mo na ang spiritual passion mo, yung kainitan, yung silabo, yung damdamin. Yung isang pahisol, mahirap, gabi kahirapan, pagsubok sa buhay, hindi ka atras, magpadayon ka. Kaya naman, may pagsaad ka sa Diyos. May commitment ka sa ating Panginoon. That is the fire keep burning in your heart. Kaya hindi ka kainin. Kaya may pangako ka sa Diyos. Kami ikaw ba din yung Panginoon? Sa bukid, tinatanaw nila ang gawain na pakalayo na sa kwarta. Isundan na pagdaing, pag-ibaya. Sila nagkapuspusan niya. Sila puspos din siya. Dahil may pangako siya. Lord, gusto ko musik ba? Wala akong kwarta. Malayo sa Diyos. Sabi Diyos, malayo ko siya pangayuon. Para kita sa Diyos na mayroon ng commitment. May saan ka pangako ka sa Diyos na gusto mo managad ka niya. Sabi niya, panglayo ka kung sa iyong Panginoon, ihatag ko. Manakto ka at liman kita. Sabi, Lord, gusto ko manglagad ka rin, tagay kong pamilya.
asawa nga magsunod sa ako. Kaya kung akong attack, para may kwarta ako, may negosyo, aron ako, ay ko sipahan para ako makapadayon sa akong commitment pangako kanino. Wala sa ibigong sa Diyos, di sa ipakyas. Dahil ang yan commitment, tinungkod. Ang sila ko nagkamdami spiritual passion, andyan pa. Nanganak nila, makayabakan niya. Inisip niya, wala na si masiba. No, ba't makasiba? Pagpupag pa. Lord, buhi ang baka ko. Masimba na ko. Dahil ko ito, gibuhi. Para no, yung yung pangako, commitment, ipagpanahin sa Diyos. So lahat ng bagay, all things will to be for good. Nahitabo siya ang kinabuhan. Hindi lamang si Bartyo, kundi ka, may mga commitment. May mga pangako. Kaya patuloy na kami. Panayon! Maintain! Spiritual passion na commitment siya. Huwag kong atras sa bantay. Kamay na ng problema, kamay pagsulay, habang atras na. Hindi ako maglagay, kinapandol ko sa prinsip, yung ikamusta. Hindi ako maglagay, kinapandol ko sa system, hindi ako binigyan ng kwarta. Hindi na ako mapanayon, napandol ko sa wali, hindi mo ni prinsip, sakit kayo. Hindi mo panayon. Sabi mong spiritual passion. Ang silabo, pitik si mong kinasin. Ang kadasi ko spiritual, ang yung pangako sa Diyos. Na what matter, happen to me, come what may. Ako yung magpadayon pangalagad siya. Kaya gusto ko ng gamit, gusto ko ng kalabuhin, wala ng kapusan. Kaya ang Diyos yatang sino mga panalangin. Amen? Kaya kung wala pa ka mo mag-commit ng commitment sa Diyos, ngayon na, gawin mo. Lord, ipangako ko. Ay kung mangako ka, ito para. Kung mas mangako ka, hindi mo ito pa rin delikado. If you make a commitment or promises to God, sibuin na himuon mo. Lord, mabaligyan yung ako. Paghatag mo ito nga sa church. Commitment mo na. Base pagbaligya sa lisingko, hindi ka na maghatag. Dagang na rason na ako pa nagbayad sa DAR, ako pa nagbayad sa ROD, ako pa nagbayad sa ahinte, wala na mabilin sa ako. Pag yan ang balibad mo, imbis ang panlangin na dasi mo, ibagsak ng Diyos. Dahil biglang ng lamig ang kasing-kasing mo sa Diyos. Pag ipadayon mo ng kainitan, maintain. Anong maintain? Ipadayon. Espiritualo ng kadasi, kainit. Dahil may pangako ka sa Diyos, may saan ka sa Diyos. Everybody should praise the Lord. Understanding the fire. Sakto tawag is the fire meaning. The fire in the altar represent our spiritual devotion and relationship to God. Sa itong binasa sa Leviticus 6:13, ang puti pasabot sa apoy sa kalayo yan, sa altar, nag-represent, nagpapahayag ng atong espirituhanon nga devotion. Ano devotion? Atong pagduol sa Diyos, ang atong pagdaig, ang atong pagpangamuyo, ang atong pagpalapit sa Diyos, pagsunod sa kabuton. Devotion. At ang atong relasyon sa Diyos, hindi magbabago. Ay magbago ng relasyon mo sa Diyos, makulangan ka na spiritual devotion. Pakamagtamad ka na magdaig. Ay address ko yun sa lahat ng mga ginagamit sa church. Mga beloved ko, preachers. Maintain spiritual devotion. Ginagamit ka mo sa kultito, hindi rason malayo balay mo sa pastoral house, hindi ka magagat kung magdaig dito. Hindi na pwede. Amen? Ang ibig sabihin ng kalayo sa altar, nagpresenta ng espirituhanan mong pagdaig, relasyon mo sa Diyos, hindi magbabago. Your personal spiritual devotion and relationship with God. A constant reminder of His presence in our lives. Ito po'y constant, kanunay na pahinunto
ang atong kaugalingon na ang presensya ng Diyos palagi ay magpabiling pirmi sa atong kasing-kasing. Kaya magmuna ka na sa puri, muna ka sa devotion, wala kang Holy Spirit na mabuyong siya kasing-kasing. Di bakit? Hindi mo nagigampanan ng spiritual devotion. Yun, hindi mo nag-maintain. I-maintain ang imong spiritual na passion kaya sa Diyos. Gusto ko lang magwali. Gusto mo lang baro. Hindi ka lang nagpupuri. Wala kang devotion, wala kang prayer. Pura kang lindanay dito simplado. Parang simple na labuhat. Hindi ko madala sa pagalingan ng istorya. Di wala kita nagpasonsyo sa itablado. Mayo ka bang istorya, mayo ka bang palay-palay sa istorya, hindi yan binibigay pati sa ibasihan. Ang binabasihan sa Diyos, ma-maintain mo, masunod mo, ang spirituhanon mo na kagdasin. Yan ay pangako ka sa Diyos at ipadayon mo ang iyong debosyon, pagdaig relasyon mo sa Diyos, hindi magputol ang relasyon mo sa Diyos. Pag hindi ka na magdaig, hindi ka na magpuri, pinaputol mo ng relasyon mo sa Diyos. Para saan ka na sa mag-asawa? Napaminaw mo. Pag wala na kamunikisyon mo asawa, iutol mo ng iyong relasyon. Amen? May yung asawa mo, wala na mag-text-text sa takang ng mister. Basta hindi ka nila wala. Amen? Amen? So, may yung asawa mo, parang nagtampang na yung asawa sa bana sa akla. So, na naman, wala naman ang parapin kontak. Yung relasyon nyo ay napalayo. Ay magbantay sa mga asawa. Sige po, kaya salamat po. Tingnan mo, nag-react ang asawa kayo gano'n, naputol ang relasyon nila gano'n, may naano ka na kalingawan sa Facebook. May mo nagsusko, kuya, gibayin ko kaya akong nawong ito, magbut. Gibayin lang niya sa putig nawong. Kaya mo sige paputig nawong ni, delikado rin ba? Kaya kulang ka na sa devotion sa Diyos, relasyon sa Diyos, papasok yung kaaway. Lamunon ka ni Satanas. Because Satan is like a roaring lion, seeking home whom he devour. 24/7, hindi natutulog ang kaaway. Nakapangita ng iyang matuko. Ay di ka magabantay, ay di ikaw nga asawa tukbon, ay di ikaw nga banang tukbon di Satanas. Ang matukob sa banang ay siyempre babae rin na niyon. Ang matukob sa asawa, lalaki na niyon. Kaya kung ang lalaki na niyon, ang magtukob sa lalaki, bana mo, bayot na niyon. Kung babae magtukob sa asawa, tumboy na niyon. Amen. Palakpak. Bantay mga isunod. Bantay. The fire of the altar represents the spiritual devotion and relationship with God. A constant reminder ng ito for His presence in our lives. Hindi mawalang presensya sa ating kasing-kasing. That's why examine your own spiritual life. Isamin ang imong uling ng spiritual na kinabuhi. Amen? Is your fire, kung nangapoy ba kalayo, nagkakalayo pa ba ng maliwanag, haya. Kung sa English pa, examine your own spiritual life. Is your fire burning brightly? Nagkalayo ba sa inyong kasing-kasing, sa inyong kinabuhi? Burning brightly? Nagasiga ng mahaya? Sama di ba? Glory sa iyo. Nagasiga ba o haya? Kasi kunti na. Amen. Then, flickering, alam yung flickering, nagasidla-sidla. Bantayin ang iyong kubalingan. Lalo kayong mga ginagamit sa politiko. Dahil pag-kumpiyansa,
Base ang musunod sa imo yung leon, hindi yung kalayo sa presensya. Pag leon ang musunod sa imo, nako, alam mo bang bersikulo sa leon? Kabalo mo sa bersikulo sa leon? Oo. So, yung mga preacher na mo rin, tutubo na. Napanguli ako. Saurasa ang mga lamot dito. Ang saurasa na lamot dito. Pagkakapon ba mga lamot, di ba? Ano katubon mo gapon pa? Wala rin katulog din sa air condition. Basta. 1 Peter chapter 5 verse 8. Ano makasundan? Praise God. Mensahe ng Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8. Magmalinawon kamo sa huna-huna. Magmalinawon ka mo sa huna-huna. Hindi magubot. Managtugaw kamo. Managtukaw ka mo. Nagatukaw ba ka mo sa pangamuyo? Pag alas 12, magmata ka para makagulo? O ba si... Amen. Ang inyong kaaway nga mo ang yawa, Ang inyong kaaway na mao ang iyawa. nagalibot-libot sama sa leon. Nagalibot-libot. Isa nagalibot-libot sa imo. Sinaasa ka, nagalibot-libot ang yawa. That is the nature characteristic of the devil. Nagalibot-libot. Nga nagangulo nga mangita sa iyang matukog. Ano sa to? Nga nagangulo. Nagangulog. Nga nangita sa iyang matukog. Gapangita sa iyang matukog. Naging sa itong pon. Sinsa itong pon. Ikaw na ng preacher. Ikaw, liwali ka ha. Bantayan kita. Kunwari, kapuri ka rin. Naluhod, pinutulog. Sabi niya, ang yawa, maglibot-libot lang sa iyo. Naluhod ka. Ang yawa, maglibot-libot sa iyo. Bantayan ka na ng, kunwari, gagulo ka po. Grabe ka lipan sa yawa. Pag mata mo, misunod na sising-kasing mo. Asawa. Kung nangita ka ng na laki. Ano magkaisuran? Bakit? Pumasok na yung leon. Nakaluhod ka pero tulog. Asang kalayo magtulog ka? Nagbaga ba? Nagsiga ba? O nakunder? Ha? Napadong! Yan ang patayan ng iyong pagkapanin yung kalayo. Galibot-libot, tukbon, yung mga hunting. Wala naman kalayo, yan naman sa masunog. Palakpak. Kaya ginaturuan ko na mo, ginatuluan ka naman. Na huwag kayo magpahina-hina sa passion spiritual ng devotion. So, kita tagaan mo ng mga sa lahat ng mga preachers, mga outside preachers. Basta pa yan yung mga full-time. Kasi ganyan mga full-time eh. Pero yung sa pastoral, tulog-tulog yan po. Kaya pinapasukan pa ng kawan. Nagkakasamo pa sila eh. Nag-away-away pa. Eh bakit? Nagkabuhay pero maniki pero tulog sa bangko. Nagahagok sa bangko. Ay, way presensya, way apoy, way kalayo. Pundido. Ay, hindi ka makapuri ng Sunday morning. Saturday night, napuri ka mas pastoral. Hindi mo makapagpuri Friday morning, Thursday night, doon ka mo sa pastor house. Ang Wednesday morning, hindi kayo makapagpuri, dahil mga busy ka mo, kaya outside there, Wednesday night ka mo. Tuesday night, magpuri ka mo. At di sa gabi, may kalayo na manos kasi-kasi. Pag-awa ba sa bawain, mag-good secret ka mo, babalik ang kalayo. Musika na naman. Musika naman. Amen? More bright, maging bright din naman siya. Magpikiring na naman siya. Kaya naman, may nagkapundo na lang si Pasilkase. So makita sa loob na nabaga, bigat alayo ang imo Pasilkase. Pag bumaro ka sa pulpito, unang salita mo pa lang, kapatiran, mabless, mahilak sila, papalaminan sila. Simple ng istorya mo, bakit ang kalayo, anointing, power ng Diyos, manatili sa kasing-kasing.
Ipagbugnaw na, walang may kalayo, isang taga ka istorya paliwanag, kapatiran mo yung si mo. Mayo na lang sa istorya, brad. Wala kami napagtagaan sa yung istorya. Di ganahan watag yung isuran, kaya wala gihikap, kaya way power, way kalayo, na magsunog sa ila. Mag-ignite sa kasing-kasing nila. Layong hulog ang ginawa mo, way anointing, way kalayo. Hindi masunog ang kasing-kasing nila. So, unwitting power sa puno sa Diyos. Muli na sila, wala kabate, hindi makahilak sila, wala! Parang nananaaw na ng lotion. Ang gawain, walang Holy Spirit, walang moving, dry. Bakit? Wala kamong mga kalayo sa kasing-kasing. Na walang kalayo dahil kulang kita sa devotion. Spiritual devotion, maintenance sa ating spiritual passion sa Diyos. At relationship to God. Kaya hindi ito pagalingan. Walang magaling dito. Ang Diyos lang ang magaling. Palagpapan natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Understanding the fire, sunod, nourishing of God's word. Nourishing with God's word. Ano ibig sabihin nourishing? Kailangan magpakabusog ka at maging malusog ka. Mabastog ka sa mamagitan ng pulong sa Diyos. Patambukon mo, nourishing. Patambukon mo, palusugin mo ang puso mo sa pulong sa Diyos. Dahil palagi magbasa ng Biblia sa inyong maray. At ang binabasa ng Biblia, ipagkinabuhi mo. Palagpakan ng Diyos. Bible study, regularly reading, kanunay. Meditating on Scripture, meditate, pamalandungon ang pulong sa Diyos. Everybody say this the Lord. Kada? Regular, kanunay ka magbasa ng Biblia at pamalandungon, meditate on Scripture, salita ng Diyos. Amen? Di magkaroon ka ng personal reflection. Ano yung personal reflection? Ang nabasa mo, i-apply mo sa kinabuhi mo araw-araw. Principle, applying biblical principle to your daily life. Yan ang tuwag ng personal reflection. Hindi na kasama mo na gano'n. Tapos wala na. Ang dibasa mo ng pulo, magkaroon i-apply mo. I-apply mo itong Biblia, ibasa mo, prinsipyo ng Biblia na ibasa mo sa inyong kinabuhi at kapagyahan. Hindi ba? Ngayon, anong klaseng personal reflection ito? Pag-ibasa. Ang pulong sa Diyos, inabasa natin, ito'y balaan. So, kailangan kita una magpakabalaan. Why? Dahil ang Diyos natin ginasimba balaan. Ang pulong sa Diyos balaan. Kaya hindi mo ni-apply sa sarili mo, delikado. Basa. Hebrews 12:14. Di Lucas 1:35. Lucas 1:35 o na Hebrews 12:14. Napaminaw mo? Ngayon. Hebrews kapitulo 12, versikulo 14. Paningkamutin ninyo ang pagkakigdait sa tanang tao. Amen. O sa pagkinabuhi nga balaan. Ang kinabuhi nga balaan. Kay gawas ni ini, walay makikita sa Ginoo. Gawas diini, walay makakita sa Diyos sa langit. Hindi ka ma-rapture, hindi ka makatubang sa Diyos. Hindi ka makakita sa Diyos pagdating ng rapture. Ay face to face, pagdating ng Diyos, makita ng Ginoo. We see Him face to face. Sabi niya, pag wala ka na balaanan, pag-igdahit siyang kapwa, hindi ka makakita sa Diyos. Hindi na ka pangaway, hindi lang ka pang kanira, ang libak siyang kapwa, wala ka pipagdahit, wala ka kabalaanan, hindi ka makaatubang sa Diyos, hindi ka makaharap, hindi ka makakita sa Diyos. Hindi tayo makakita sa Diyos. Napalagpakan ba natin? Amen? Importante ito ang pagpakabalaan. Amen ba?
Kaya ginabalik-balik ko ito mga kaigsunan, it's only a spiritual reminder to all of you. Lucas 1:35 pakibasa. Came to Deuteronomy 22 verse 5. Praise God. Diri sa Lucas 1:75. Diha sa kabalaanon o pagkamataro, sa iyang atubangan sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Diya sa pagkamataro o pagpakabalaan, diha sa kanya sa tanan adlaw sa atong kinabuhi. Pagkamataro o pagpakabalaan sa kanya, sa Ginoo, sa tanan adlaw sa atong kinabuhi. Sa opisina man ka, sa eskwelahan man ka, sa bukid man ka, nangupras man ka, anong gihimo nimo, nag-drive man ka, lahat gawin mo sa adlaw si mong kinabuhi. Ang pagkamataro o pagpakabalaan sa Diyos ay himuan na adlaw-adlaw si mong kinabuhi. Hindi lamang adlaw simbahan kabalaan. Balaan ka pag Merkules, balaan ka pag Biyernes, balaan ka pag Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado. Dili ka naman, hindi pwede. Adlaw si mong kinabuhi ang pagkamataro o pagpakabalaan sa kanya, sa iya. Sa tanan adlaw sa imong kinabuhi. Amen ba? Nasabtan niyo ba? Deuteronomy 22 verse 5. Deuteronomio 22, versículo 5. 1 Corinthians 11, 14, 15. Ang babae kinahanglan na dili magbisti linalaki. O ang mga lalaki kinahanglan na dili magbisti linabayi. Kay kasilagan sa Ginoo nga inyong Diyos ang mga tao nga nagbuhat sa inon. Amen! Kasilagan sa Diyos sa mga taong naghimo sa mangyari. Kung babae ka, hindi ka pwede mag-gusto ng linalaki. So hindi ka pwede magkarsones. Hindi ka pwede magpantalon. Hindi ka pwede mag-short-short. Hindi ka naman basketball player. Hindi ako. Huwag bigla. Huwag mo. Anong tawag si mo? Gapalubi ka. Napangakit ka ng mga lalaki. Ang masama ka, warmimbil ka. Warmimbil ka. Pinakakatuwing nag-warmimbil, tapos bigla ka lang nagpadulig, bigla ka lang nagkalsulis, anong buti pasabot mo? Napapurma ka sa mga lalaki? Kasilagan, kaulawan sa mga nagahimo niyo. Sa mga kung lalaki ka, mag-bistida ka, mag-lipstick, mag-makeup, anak ko. Kaulawan, kasilagan. Karon, warming ka, wala ka na maganda. Wala ka na maganda, naghubod ka na ng imong uniforme puti, nagsimilyan ka na lang. Anong rason? Kung sa'y rason? Tungkol ba nag-eskwila ka? O tungkol ba nagsige ka panguyan? O tungkol ba nagsige ka kalsones o short? O sige ka pang lipstick, pang makeup? Muna bang hinungdan na wala ka na mag-wife? Wala ka na magpagamit? O gusto mo lang maranasan ang nindot na himog sa kalibutan? Kaya so, bata ka, wala ka pa naka-enjoy sa kalibutan. Kasi, nag-stop muna ako pagpuan kaya gusto ko muna mag-enjoy. O musunod muna ako sa beer house, musunod muna ako sa mga losyo, magbarkada muna ako ng mabayot, mga tumboy, manguyag muna ako ng 20 kabuo. Ayahan ako pagbalikuan pag hindi na ako biginhawa. Pag namalok ako. Eh kung malayunan ka, na hindi ka na kung naginhawa, kamusta? Kamusta? Mali pa yung punerarya sa imo. Mahal ba yan nalungon ka ron? Pinaka-ordinan yung nalungon ka ron, 35,000. Pagis na na. 3 days lang ang burol. Magbayad ka pa sa simenteryo, pag-10 din size din ang nikso. Napong gastos.
Manghilak pang imong nanay. Kumata, hindi ko ni sa gula. Ano ba magkabang naman eh? Alay-alay ko rin magkakita, nakita ko sa Bibles. Nakita ko sa single. Sa gula. It's a spiritual reminder to all of you. Baka nakalimot ka mo. Na walang kalayo sa sintasin niyo. Dito mo kamusan ninyo. Spiritual reminder. Ayaw magpalunga. Ang spiritual devotion mo, relasyon mo sa Diyos. Sister, brothers. Pagkabot sa panahon, ulahi ang pagsisisi. Hindi na talo mabalik ang dati kang ginagawa. Muhilak magat muhilak, hindi na natin mabuhi ko. Before it's too late, di pa ulahi ang tanan, mag-inulsol ka na. Desisyon ka na. Pagtuklas pa sa house, dala ka ng bag o wagon, magpasting ka na. Pasting ka 5 araw ko, parang pasaylo ka sa Diyos. Pagkakatapos, magpananggit at magbalik ka na sa pagkakamay sa Diyos. Sa hindi pa ulahi ang tanan. This is a spiritual reminder to all of you. Ayaw magpalunga ang kalayo sa kasing-kasing mo. Is to keep burning the fire in your heart. Ayaw magpalunga ang kalayo sa templo. Templo tayo ng Diyos. We are the temple of the living God and the Spirit of God dwelling in our heart. Ayaw magpalunga ang presensya ng Diyos na kalayo sa kasing-kasing mo. Ayaw hindi ka matupok milyon sa kawa. Sayang ang umpisahan natin yung bata ka pa at kung nakaedad ka na. Anytime mabalik ang Diyos. Sayang ang ating umpisahan. So, lagay mo sa isip mo. Nag-eskwila na mga guys all of college. Mga bright man tayo. Ayaw pasanti ko galingon mo na magpuyo ang leon sa kasing-kasing. Pahawala you have to strip away from your heart. Papasok ka ang kalayo ang banal na Espiritu sa puso. Itabi si Kristo Lord. Paunawan, magsige ka pagtanong, short pa. Ngayon, sa mga brother naman, 1 Corinto 11:14, pakibasa. Praise God. There is sa 1 Corinto, Kapitulo 11, 14, at 15. Mother, di ba kinaya, mauman nga nagatudlo kani, nga makabulaw sa usa ka lalaki sa pagkatagtas sa iyang buhok. 15. Apan kung ang usa ka babae, adunay tagtas ka mga buhok, kini mo usa niya ka barko, kang iyang buhok, ihatag ka niya, ingon na ipapandong. Palakpakan natin. Hindi ako nagsulti, Biblia. Natuwa mo sa Biblia? Hindi ako nagsulti, Biblia. Makauulaw sa lalaki na mahaba ang buhok. Taas ang buhok. Si Samson, pinagapos ka na tao sa mga kalimutan. Taas ang buhok. Ang iyang gahong kusog, gikan siyang buhok. Napaminaw ba mo? Kaya, ano sa gihimo ni Delilah? Tulog ka bisis. Gitingtal ni Delilah si Samson, gisulod sa kwarto. Giinganyo, gitukso. Kaya gusto niya, patiyon si Samson. Magdaog ang Palestine. Bakit natukso si Delilah si Samson ni Delilah? Kaya, the Bible says, because Samson is playing into temptation. Si Samson ay pagdula sa tentasyon kay Delilah. Pagpuyog ka, you are playing into temptation. Si Samson, kita siya din ni Delilah, natuksok siya sa Samson, ipatulog, grabe mo ni Delilah. Kaya naibalo si Delilah. Nga kusog ni Samson sa buhok. Samson, I love you.
Mahal kita, Samson. Hikap-hikap ang ulo. Nakatulog Samson. Nang hapit ang natulog Samson, asabi ka ng imong kusog na nahalang sa akong lipuduhan sa bubok. Pagtulog ni Samson, grabe kalipay ni Delilah. Tumawang demonyo. Ginunting dayon ang buhok ni Samson. Siya yung tunga sa buhok sa lipuduhan. Ginunting, giputo ni Delilah. Amen. Kung asa kapit ang iyong kusog, di akasulsulan sa demonyo. Kung asa ka mahina ang maluya, di akabihago ni Satanas. Ayaw pagkumpiyansa, ayaw pagduwa sa temptasyon. Magkagsunan, magbantay kitang tanan. Pagmata ni Samson, tingala na siya, hindi na sa mahalos makalo. Walang utang yung naula sa Samson. Hikap doon. Humilak si Samson, ulahigap. Putol ng buhok niya sa tunga. Dagan si Delilah report sa ilang pangulo sa Palestine. Gisulong nila si Samson. Wala na pwersa sa Samson. Hanggang nabulag na patay ni Samson. Tingnan mo. Patyon ka ni Satanas. Dihagon ka ni Satanas. Satan came to earth to kill. Patyon ka. Still kawato ang nani mo magtuko. Destroy, wasakon ka. Winasak ng Palestine ang dinharian ni Samson. Niya patay pa siya. Kinawat ang iyang kusog sa buhok. Totoo ang demon ng Biblia. John chapter 10 verse 8, Satan, that thief came to destroy, to kill, to steal, to go. But the Lord came to us just to give you peace and life and have it more abundantly. Di Kristo niya niya ito nagkakapakigdangit, kalinaw, kalipay, kinabuhi o madagayang kinabuhi. Di ka magkumpensahan yung pangakong Diyos, kinabuhi at madagayang kinabuhi at kinabuhi o ulit kapusan. Sisa ka Pangilo, mahulog ka sa tukso ng leon. Papalakpakan pa natin ang Diyos. Ano? Makauulaw sa lalaki ng mahaba ang buhok. Ang babae kinanglan mahaba ang buhok dahil gloria sa kanya. Garbo sa kanya. At ikaw po remember, bago ka pang nagwaringa, diwali mo kayo, nagamit mga bago pang nagwaringa. Ang imong buhok, di pa lang utog sa imong bel, ay napaputli. Pahaba. Kaya standard sa buhok sa buwan, di utog sa sidsik. Aminaw sa sidsik ang buhok mo tuko sa inyong blouse. Dili sa bel. Pero, kung ang imong buhok, eh sige mo kasi ang buhok, siyang nga pang, imbis kong pagpapaga, pang makanot, kaya ang imong buhok, kada paligo mo, tag-siguin ka mo mga lagas, kaya ang buhok mo, imbis kong dili lang utok si mga baga. Pero kung sa'yo buhato na ito, anak, kaya kung hindi man ka, kung sa'yo buhato ta, ano mo na sa itong buhok, tumak. Hindi mo rin mong tubak. Kung saan ka na ang pataas, mutaas pa ba na o dili na? Kaya na yung buhok, naging na mutaas. Saan ba Estermerian? Femerian? Ano yung Estermerian? Siniraan doon kayo ng kapatiran, Kristiano, work pa na. Pero matingala ka sa buhok niya, pag andun yung Estermerian, yung doon ka may mag-istify, tapos ang buhok niya ng buhok. Kaya ang buhok Estermerian, nagkapanod, anong tawag yan? Kada paligo niya nagkalagas, bakit nang nakahuhok? Sana? Ha? Sino saya ka? Nakahuhon? O nakahuhon? Kaya piso sa niya pagpataas, sabot ka mo kay bulot pa.
Pero yung mga wise equal member, para makasunod sila sa Panginoon, ang gihimo nila, gitugutan ng damo. Nagpalit na lang sila ng week pa week, para isumpayan nila. So, isumpayan na nila, napot na din sa sinsin nila po, taas Japon. Pero bantayanan lang sa pagsumpay, kay base pag napuspus ka, gusto ka na hanggang, biglang uhulog mo buhok, kapingalan na isunan mo. Oh, sa mga kang buhok na rapture! Palampakan natin yun. Yung may authority na magputol sa buhok, mga buwaya, yung mga elders, yung mga workers, sila lang may right magputol sa buhok. So, ito na, hindi pwede ka mo magbuot, magputol sa buhok sa mga arlo, lalo mga bayot. Lingaw na ngayon ka lang sa bayot, lingaw-lingawon ka lang, ay, kaganda yung buhok, day. Ako yung magbapuhon, ay, maganda ko na ito ni day. Patulog-tulog ka sa bayo, pag matali mo, abaka naman ito. Hindi ka bagay sa taas buhok, day. Para kang si Maria Clara, day. Kaya demonyo, gamiton sa demonyo bakla. Sa church ka mo magpaputol sa mga authorized na mga leaders para hindi ka makasupa sa kapalakuhan sa Diyos. Ikaw, brother, kasi mo buhok, kaya wala ka na ng choir, kaya naman taas na mo buhok. Kaya pagpagupit ka na para makapasti ka, makabalik ka na sa choir. So yung ngayon akong gupit ko, Mangutan ka, kuya, gusto mo ng pangalan sa imong gupit? Ang gupit ko, ang tawag ani, sili krokan. Sili krokan na pinabilog-bilog, di paligid-ligid. Amen. Eh kung full krokan, kaya sili krokan. Ang mga raspador may mga sukulan 4. Dito sa Barbiro, number 4 lang ha. Hindi nita lang, number 4. Hindi sukulan sa raspador. Number 4, puro inches. Pabilog. Pag-abot dire, mo niya, 4, 3, 2. Kaya gagano na siya. Kaya krukat man, krukat. Sini krukat. Tapos dire, kay para lininig. Alam mo na, lininig mo. Ma-discover ako nga barbiro sa Kalenduro. Nindog kayo barbiro. Sisinta lang sinisako. Kaya nindog pa yung bukit. Ano ko ito? May tagang bukisintos. Nagbagang mo na. Super naman siya, huwag ko suklit. Ituyo ko na. Eh, wala mang kasuklit. Kaya, keep the change. Nagtulang nung kaya nakita niya kung sa kinanturin. Kasi kung taga ko si Sinta, may pasuklit mo. Kung ikot mo itong video. Kaya pag-ata ko na si Tos Lipan siya, gabi di malaman siya. Salamat siya. Ang bigyan mo siya. Okay. Balik-balik siya. O sige, ganahan mo mag-balik-balik siya. Para hindi ka magkasala, buhatan ka utol sa Diyos. Mamita ka pamagi. Yan kalayo mong pabilis kasi kasi hindi ka maagaw ni Satanas. Hindi ka maagaw ng Diyos. Kaya gusto natin makasunod sa utol sa Diyos, langit ang atong pagdulong. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen? First Timothy chapter 2, verse 9 up to 10. Then First Peter chapter 3, verse 3 up to 4. Ako nga lang ko yun, napagpaliwanag sa inyo. Aron ang kalayo hindi mawala sa basilas. Basta. First Timothy chapter 2, verse 9 up to 10. First Peter chapter 3, verse 3 up to 4. Diri sa unang Timoteo, Kapitulo 2, Loy Pitujes, Mother. Usab ang mga babae magmaligdong o magpinutan sa ilang pagpatahong. Mga babae, magmaligdo, magbinutan sa ilang pagkatahong. Sa ilang kaugalingon, pinaagi sa pagpamisti nga maugdang. Amen? Dili pinaagi sa buhok na sinalaki Bawal sa church sa lakilo ng buhok. o sa mga bulawan Ng bulawan, maritis, mga talan. o sa mga mutya o sa mahal na mga sabok. O, mutya, mga talan. Yes. Kundi pinaagi sa mga maayong buhat. Ingon kamoy angay sa mga babae na kapadayag sa iyang pagka-Diyos no. Palampakan natin ang Diyos.
Sa Bible pa. Simple lang. Amen? First Peter. Unang Pedro, Pedro 3, versikulo 3 hanggang sa 4. Dili ang pagpaanindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o ang pagsulob sa mga mahalog na mistik mao'y makapaanyag kaninyo. Amen. 4. Apan timuhaa hinoon ang katahong nga nagagikan sa sulod ninyo. Katahong nga walay paglubad nga mao ang malumo o matamis nga kinaiya nga bililod kaayo sa atubangan sa Dios. Palakpakan natin. Ibalik mo sa Chris. Putol ang imong Biblia. Magkasumpay sa Chris. Sige. Dili ang pagpaanindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o ang pagsulob sa mga mahalon na bistik mao'y makapaanyag kaninyo. Dahil imong transmission. Una, si Pinudo. Magamping sa Biblia, ha? Magamping sa Biblia. Sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 3. Himua nga ang imong pagpaanyag sa inyong kaugalingon dili anha sa inyong dayag nga pagmanagway pinagi sa pagsalapit sa buhok, Tinagis pagsalapit sa buhok. sa pagpadayon sa mga alahas nga bulawan o sa pagsulog og mga hamiling isti. What? Kundi anha inoon sa pagkatao nga natago sa sulod sa inyong kasing-kasing. Amen. Pinaagi sa dinig madunot nga alahas, Yan, sa puso. sa maaghog o malinawon nga espiritu. Amen. Alahas nga bililot o yamot sa atubangan sa Diyos. Maaghok at malinawon ng Espiritu. Alahas na na. Nabilin o yamot sa tubangan sa Diyos. Simplicity is beauty sa Diyos. Ngayon, pasiniyong ka mga kami ng gawa sa Biblia na basa natin. Kaya ginatudlo nato ni. Kung ang mga bisita na mo kay baguhan pa man ka mo, karon pa mo nagatambong, Diyos anay kamali. Pero magkabautis mo na ako, nagpadayon na mo, hinahingay ng sundon ni para may langit ka mo. Amin ba? O tatay nga, masunod yun lang upat kareglamin kong kaluwasan. Sa Biblia, may upat kareglamin kong kaluwasan. Pagtuo una, ikadwa paginulsol, pangtulo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Isos, araw mapasay niyo yung sala. Ang upat, madawat ninyong gasa sa malang Espiritu. So kaya, sa kilid, ayun na kitang baptismal tam. Nakaya, baptismal tam. Mabautismo mo muna. Mayroon ba? Mayroon? May baptismal room kita nadala? O, kumplito ko. Mayroon kita, ilisan mo, mag-ilis ka muna para makumplito yung kaluwasan. Pagpaulay nyo sa inyo, matingala na lang mo, mabili sa tubig yung sakit. Paghawas mo, malipayon ka na, malipayon na dami mo labas. Kaya malang Espiritu ni Sulod na susilasi ayong sala ay lapas sa iyo. Palapakan natin ang Diyos. Amen? Kaya mga sabi ng Biblia, feed the flame. Alagaan natin ang kalayo sa puso natin. Pakainin natin. Feed the flame. Seek out. Maghanap ka sa labas na iyong pangaralan. Seek out teaching and fellowship with other believers. Wala ginagawa siya para palagi malagaan mo, maatiman mong kalayo sa kasintasin mo. Paghanap ka sa labas ng mga taong mawalihan mo. Magkapagpinusik ng bitay ka mo sa gawas sa mga taong mga magtutuo sa Manila. Yun, aluapin mo sila, kanto ang sitahan mo sila para pag-usapan yung may pulong sa Diyos. Para ang kalayo hindi mawala sa kasing-kasing. At imano nato. Amen? Amen? How to keep the pardon? Paano natin gawin na palagi natin masikap maghanap itong kalayo, nagkakalayo palagi sa ating puso? Simple lang. Kailangan prayer and communion. Pero hindi ka mga muyo. Kumonyo, magkipaghiusa ka palagi sa tubangan sa Diyos. Always pray.
and communion to God. Then, consistent prayer. Ano yung isang consistent? Mapagayunon na pagpangamuyo. Amen? Palagi. Consistent prayer. Maintaining an ongoing conversation with God. Consistent prayer. I-maintain mo ang imong padayon nga konversasyon sa Diyos. Hindi pag-istorya ka palagi sa Ginoo. Kaya ang simple meaning ng prayer, talking to God, you make conversation to the Lord. Maintaining an ongoing conversation to God. Consistent prayer. The intentional prayer. Pagsisikap, ay yung pag-intentional prayer, himuon mo. Sumikap ka. Magampo ko sa tayo ng mga ito sa personal house. Pero may naman tayo. Purposely seeking God's presence and guidance. Ang purpose ko palagi, hinahanap-hanap mo ang presensya ng Diyos at guidance. Ang Holy Spirit, hindi mo na sa puso. Last, worship. Kanunay ka mo simba sa Diyos. Expressing our love and adoration to God through praise and thanksgiving. Yan ang pagsimba. Kaya nandito kita, worship sa yan. Pag may mga anniversary, sama-sama kita. Worship, simbahan ng Diyos. Ano yun? Expressing. Nagpapagayag ka ng imong gugma at pagsusumamo sa Diyos sa pamagitan pinaagi sa pagdaig o pagpasalamat sa Diyos. Nakuha niyo ba? Kaya mga minamahal, bantaan itong mga mensahe na ito. Ito po ay isang wake-up call for us. Pagpamatang tawag sa Diyos ka na ito, ay kuminsan makalimta na ako. Kumbiyansa na kita. Kumbiyansa na kita. Nausahay, ginalihak na nato. Nasa iba po, 1945 pa. Dugay na ito sa Ginoo. Kumangkila sa ako, nasigla ako. Tuduan pa kaya ako ng Olympic set? Una pa nga ko siya. Kumpiyansa na kita. So pag kumpiyansa na ito, wala ka na puri-puri, kaya ngayawa ang leon. Permanente na puyo ko sa klase mo. Hindi mo dapat una-una, ginauna-una mo na kaya nga naman ang yawa, ginasunog ka na si yawa. Wala ka ng kalipang, wala ka ng pagdait, wala ka ng gugma, wala na tanan. Wala ka na gugma si isunan, wala ka na gugma si musawa, wala ka na gugma si mumbana. Wala ka na gugma sa gawain. Kaya naman, ang leon, ang nagapuyok na sikas. Wala na yung kalayo ng malaang espiritu. Hindi ka makalayo ang kasikasin mo. Ang balag nito kailangan manatili sa puso. Habang kita nag-aaway, maging kabot ka. Puga! Kasikasin. Singgit ka! Ayusin ka! Give the fight more than you have! Singgit! Hallelujah!
sa kasingkasan ng Panginoon. Pasok lang kalayo sa kasingkasan. Keep the fire burning in your heart this morning. So that the day will stay away from your heart. Gusto ng mga Espiritu. Mawala yung kalihon, mawala yung gawa ng kaaway. Mahuli ang kalayo mga Espiritu. Ang gahong sa Diyos sa kasingkasan. Sa pamamaunahunga, malingkamot ka. We need anointing power the power of the Lord with all our heart and mind. Hallelujah! Wala ka mahigo kung wala ka. Salamat, sunod na namin ang tingin namin pero sa ito. Patuloy namin ang pastor. Lumanong ka. Sila mga natipon na liling pagpagapaguyo. Iaga mo kita nagpanilig itatluan kita sa iyong kumpulan kita sa Diyos. Dito lang palayo. Ito sa manulig sa ginawa na kita. Iaga kita sa Diyos na magamit sa iyo. Magpainit mga natin sa Diyos. Hallelujah! Pakalayuhon ka. Hallelujah! Sa mga Espiritu sa singkasan. Yung hallelujah, singin ka. Hallelujah! Mabuti mo yung kasingkasan sa Diyos. Yung tumunan ka sa heart of God. Hallelujah! Mga mahal na mga bisita, samtang ka mo ng mga isuran ng tugay na istoryahan ginawa. Hallelujah! May communication to God. May conversation to God. Ibalik mo iyong relasyon sa Diyos. With more devotion and passion to God. Hallelujah! Sabi mo, Diyos, ikaw. Abutin mo kasi kasi sa iyo. Jesus. Ulang pa itong pinabuhay. Ihapon sa Diyos. Mag-focus ka. Walang kamahimo o walang kalayo sa itong sinas. Kung walang bangang Espiritu, hindi ka magsalig sa itong karunungan ka naman. Kung wala tayo sa partner usong kapasko, pinagi lamang sa bangang Espiritu. The Bible say not our mind, not our power, but the Spirit say the Lord. Kapag inapanawad po ang mahal na bisita, mahal na bisita, iba yung kamot. Iba yung kamot, iba yung mata. Hallelujah! Sabat ka mo sa akong pangalulo. Inasingkasi yung litukod gini sa Panginoon pagdawat ako sa Ginoo. Aron mo sulod ang kalayo wisin sa Diyos kasing-kasing ako niya sikit malatian problema. Mawala sa inyo. Bayo kamot, ibiyong mata. Pasunta sila mga beloved friends. Igay niyo sila. Isulti niyo amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Ginoo, salamat sa imong buong maalam ka na ako. Nga kung ikanamon rin na pita. Ano na ko ang imong panalangin. At ano mo kung mga pulong mong sinaluwas. Aron ikaw akong madawat. Nga akong kabaligon nga mga luhos. Diyos, ugaling sa kong kinabuhin. Ginoong Jesus, pasaylo ako. Pasaylo ako. Nagalaga ako na imo kasalanan. Suka na po baka matong inuras. Sinat akong manan sa libro sa kinabuhin. Luwas ako pati imo kong banay
Sa pangalan ni Jesus, na ulit-dawa. Amen. Upo ka na kayo sa nama sa katuhan. Nagkakaroon mo na kayo masaliwa sila sa kanalang sa langit. Muling, isa na nagrelasyon kanimong babae mong dong salika pala kasing kasing malapay noon. Kung na doon ay miski palati ang problema sila ipakante, nanduga sila. Ipakita ang milagro sila kinabuhi, Panginoon. Muhinang sila sa nagalakan kapangyarihan. Ang kapangyarihan sa kanayon si Espiritu. Ipag-upad natin sa kasing ligtas noon. Nalinis sila mga bisita ng kababuhan ng Panginoon. That's their heart, Lord. That's their heart. Bless the Lord, God. Show the miracle today, Lord, this morning, Lord. To prosper namin the whole pastor. In Jesus' name. Singgit na rin. Huwag mo sa mga bisita. Upat ang reglamento sa kaluwasan. Upat. Pagtuo, pag-hinulso na kamo at mituo. Miduol na kamo sa Diyos. Ang sunod na lang, lutis mo sa tubig. Ituslog mo sa tubig. Aron, ang inyong sala, mabilig sa tubig. Malimpyo kamo. Paghawas nyo, magkubinuhat na kamo. Ang langit mabli, ang balang espiritu, mupunsad sa kasing-kasing nyo. Muna nyo patik, timbre. Napabot sa langit, gawaton mo sa Ginoo. Kaya naman, ang iyang balang espiritu, nagbuyo na sa kasing-kasing nyo. Palapakan natin Diyos ng mahal. Sa mga beloved precious, huwagin kabigyan nyo sila ito sa bautismohan para maayos niya palanginan sila sa Diyos. Tanan kita, mga muyo na, ibayaw ka mo at mag-igsunan. Hallelujah! Istoryahan ginawa. Istorya! Opo, naging ang Diyos sa mga si Jesus sa natanglan mga pastor. Lord, pasailawa kami. Kasanapin mo kami nakita na kulang ka ng kamali sa puso isipan namin. Alam mo yung puso namin, Lord. Ibalik ang kalayo sa kasing-kasing. Revive us completely, help me to fight against our weaknesses, sin of carnalities, worldliness, Lord. Bless us so much, Lord. Guide us. Bless kayo palatiyan. Ayuha sa mga problema. I-revive sila ibalik sa paglingkod sa iyo. Dalangin ng labing teres, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa iyo, Lord. Lahat kita ay pandong ikamot sa ulo. Pati mga bisita namin. Ang isang kamot mo nakataas, ang isang kamot ipandong sa ulo, kadunay sa palatian ka, mahawakan. Isulti ko yawa sa kanan siya, lupin niya, diabetes, ay malinsok niya, para mas kita aga, pahawak ka sa kalawas kayo tayo, maayon ako sa pangalan ni Jesus. Lipin natin, sige, bubang Panginoon mo sa amin, Lord, palagin kami na lang, source of Panginoon, maglalangit namin pa rin sa Lord, ba't naman yung ibahin ang kanalis, hindi mo sa burden, the sickness and disease, kasal, kung nag-children natin, the right of Jesus, behave, let no problem, message in the nasa respect, Panginoon, every vice of the Lord, now, says the blessing, Jesus' name, that's the Lord, visit that you must go, Jesus' name, hallelujah. Palapakan natin Diyos ng mahal. Natindog na. Ay, natindog na. Bayo ka mo. Ulokso kita tulog na bisis. Singgit ka tulog na bisis. Hallelujah ka sa Lord. Amen. Mga minamahal. So yung mga bisita baguhan, ayaw mo maulaw. Importanteng kaluwasan nyo. May mga eksimilya, may mga salina kita, may room, na ilisan nyo po, at may mga room, may mga tawag niya. Lista yung mga pangalan, complete na pangalan nila, so number, address, para makalawak natin sila. Mga mahal. Everybody say to the Lord.